So ngayon, ang mensahe natin ay makikita natin sa Luke chapter 17 verses 7 to 10. So buksan po natin ang ating mga Biblia sa Luke chapter 17 verses 7 to 10. Ito po ang sinasabi ng salita ng Panginoon. Will any one of you who has a servant plowing or keeping sheep say to him when he has come in from the field, come once and recline at table? Will he not rather say to him, prepare supper for me and dress properly and serve me while I eat and drink, and afterward you will eat and drink? Does he thank the servant because he did what was commanded? So you also, when you have done all you were commanded, say, we are unworthy servants, we have only done what was our duty. Let us ask the Lord for His help. Ama naming Diyos na nasa langit, kami po ay lumalapit sa inyo ngayong hapon na ito sa pangangaral ng inyong mga salita. We pray na tulungan niyo po kaming unawain ng malaliman ang inyong mga salita sa pamamagitan ng inyong banal na Espiritu. At turuan niyo po kami, Panginoon, that as we read na maging servant that is profitable para po lamang sa inyong kaluwalhatian. A servant that is humble, na kinikilala na ang lahat ay biyaya niyo lamang sa aming buhay. Maraming salamat po sa inyo. Pangunahan niyo po kami sa oras na ito at sa nalalabing oras pa namin dito. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Well, dito sa mga verses na binasa natin ay mapapansin natin doon sa verse 1 hanggang verse 6, ang Panginoon ay nagbibigay ng instruction na kung saan ay present yung mga kanyang mga disipulo, o nagbibigay siya ng instruction sa kanyang mga disipulo kung saan present yung mga Pharisees nandun sa nakikinig din. Ang mga instruction ng Panginoon dito ay encouragement sa mga disciples and rebuke naman doon sa mga Jewish religious leaders na nandoon. Dito sa verse 1, kung makikita natin, ay sinabi ng Panginoong Jesus sa kanyang mga disipulo that temptations to sin are sure to come. Ang ibig sabihin, dito ay ipinapaalala ng Panginoon na habang tayo ay nasa mundong ito, hindi nawawala yung kasalanan at tukso. It will always come. Patuloy tayo nakikipaglaban dito hanggang sa ganap na may tatag yung kaharian ng Panginoong Diyos. Ngunit dito, sa sinabi ng Panginoon, ilagbigay siya ng babala para sa sino mang magiging dahilan upang ng iba ay magkasala. Ang sabi nga ni John, but woe to the one through whom they come. Sa verse 1. Ang sabi niya sa verse 2, it would be better kung ganun tayo, na nagiging dahilan ng pagkakasala, it would be better for him if a millstone were hung around his neck and he were cast into the sea than that he should cause one of these little ones to sin. Ibig sabihin, yung itulak mo ang iba sa pagkakasala, ito ay napakaseryosong kasalanan. At sabi ko kanina, present yung mga Pharisee dito, at ito ay rebuke sa kanila dahil sa mga idinadagdag nila sa kautusan, dahil sa mga tradisyon na idinadagdag nila doon sa kautusan ni Moses, inuudyukan nila o itinutulak nila yung iba sa pagkakasala. Ito din ay totoo sa panahon din natin ngayon. Maraming nagtuturo ng mga bagay na salungat sa salita ng Diyos. Nandyan yung mga kasalanan na malinaw sa Biblia, nagiging katanggap-tanggap sa panahon natin ngayon, katulad ng same-sex marriage, katulad ng pakikipagtalik sa hindi mo asawa o hindi pa kasal, pakikiapid, at marami pang ibang mga kasalanan. So, sabi ng iba, itong sinabi ng Panginoon dito na it would be better for him na ganito yung mangyari sa kanya, ay hindi lamang isang babala, kung hindi ito'y judgment.
ito ay hatol sa isang taong ganon yung kanyang ginagawa. Ang sabi nga, but woe to the one through whom they come. At pagkatapos ng babalang ito, sa mga sumunod na verses, ay makikita natin na tinawag ng Panginoon yung kanyang mga disipulo na magsisi sa kanilang mga kasalanan, sawayin ang mga gumagawa ng mga pagkakasala at patawarin ng isang taong nagkasala laban sa kanila. Sa verse 4, mababasa natin, if he sins against you 7 times in the day and turns to you 7 times, saying, I repent, you must forgive him. So ipinapakita din niya dito na hindi natin kailangan magpatawad ng walang tunay na pagsisisi. Ang sabi kasi, if he repent, you must forgive him. Ngunit kapag ang taong nagkasala ay tapat na nagsisi, itungkulin nating magpatawad. Yung iba ay inilagay ito sa konteksto ng church, no? Na kung ang isang tao ay nagkasala, you must rebuke him, but if he repents, you must forgive him. Pero hindi naman ibig sabihin nito na kahit hindi humingi ng tawad yung isang tao, halimbawa sa general general approach, hindi ka na magpapatawad kasi sabi ng Biblia, as Christians, we must be forgiving. We must forgive. So ang tinutukoy ng Panginoon dito ay yung restoration ng relationship. If he repents, sabi niyan, you must forgive him. At kahit ilang beses pa siyang magkasala at magsisi, dapat tayong handang magpatawad. Yung pagpapatawad ng ilang beses, ito ay kontra pa rin sa katuruan ng mga Fariseyo. Bakit? Kasi yung mga Pharisee, ang sabi nila, 3 times lamang dapat silang magpatawad. After that, wala na. Kaya nga, di ba, may instance kay Peter sa Matthew 18 na kung hanggang kailan niya patatawarin yung kanyang kapatid. Ang sabi niya, 7 times ba? 10 times 2 pa niya. Parang ganun, hinigitan niya pa sa times 2, no? Ang sabi ng Panginoon, 7 times 7, ano ba yun? 77, no? 777. Walang limit yung forgiveness na sinasabi ng Panginoon. So ito yung mga instruction ng Panginoon sa kanila. Ang sabi, don't be a stumbling block or else, o huwag kang maging dahilan ng pagkakasala or else, and rebuke and forgive your brothers. Ang sabi ng Panginoon, and forgive a brother even if continually sins against you. Marahil nakita ng mga disipulo na parang mabigat itong instruction na ito, hindi namin kaya. Parang mahirap gawin. Kaya ang sabi ng mga disipulo dito, ang hiling nila, ang kanilang tugon, Lord, increase our faith. Increase our faith. Pero ang sabi ng Panginoon dito, if you had faith like a grain of mustard seed, you could say to this mulberry tree, be uprooted and planted in the sea, and it would obey you. Sinasabi dito ng Panginoon na maliit man ang iyong pananampalataya, kung ito ay nakatuon sa akin o kay Jesus, ito ay effective and powerful. Pagkatapos ng mga tagubilin at babala ng Panginoong Jesus dito, dito nagsimula yung binasa natin. Na nagbahagi siya ng isang istorya na tila walang koneksyon dito sa mga unang verses na ating binanggit. Parang hindi siya akma doon sa flow ng passage. At ito nga yung patungkol sa isang unworthy servants. So, ngunit, kung makikita natin, kung titignan natin ng mabuti, kapag ang tao ay may ganitong uri ng pananampalataya, maaari silang matuksong magmalaki, no, sa kanilang spiritual na buhay. O ibig sabihin, kung may ganito kang faith, kung sabihin natin nagagawa mo yung mga iniutos, yung mga instruction ng Panginoon dito, what will happen is magbo-boast ka, magmamalaki ka. Kasi sabi dito, kung may maliit kang faith, you could say to this mulberry tree. Pwede ba pa sa ibang you could say to this mountain, lumipat ka doon. So may tukso na ikaw ay magmalaki spiritually. Kaya dito, sa istorya ng unworthy servant,
nagturo ang Panginoong Jesus patungkol sa pagpapakumbaba, patungkol sa humility. At ito nga ginamit niya sa pamamagitan ng isang halimbawa mula sa karaniwang gawain ng mga alipin noong panahon na iyon. Dahil kung titignan natin, yung pinaka malalang kasalanan ng mga Fariseo ay itong spiritual na pagmamataas, itong spiritual pride. Tinatawag nila ang kanilang sarili na mga alipin at lingkod ng Diyos, ngunit sila ay umaasta na para bang ang Diyos ang may utang pa sa kanila. May utang na loob sa kanila dahil sa kanilang service, dahil sa kanilang paglilingkod. Kaya kung mapapansin nyo, yung mga Pharisee sa iba't ibang passages ng Gospels, they are obsessed pagdating sa pagbibigay ng honor ng tao sa kanila. Mahalaga sa kanila na sila ay maparangalan, mahalaga sa kanila na sila ay hangaan ng mga tao. Kaya ang sabi sa Matthew 23 verses 5 to 7, they do all their deeds to be seen by others, for they make their phylacteries broad and their fringes long, and they love the place of honor at feast, and they best seats in the synagogues and greetings in the marketplaces, and being called rabbi by others. In other words, gusto lang nilang magmukhang makadiyos. Mahilig sila sa mga upuang pandangal, sa mga piging, sabi nga, sa mga pangunahing upuan doon sa mga synagogues, sa pagbati o magagalang ng pagbati ng mga tao sa kanila sa marketplaces o sa publiko, at sa pagtawag sa kanila na guro at ama. Gusto nila ng respeto at doon nila sinusukat ang kanilang halaga. Pero kung titignan natin sa Luke 20, ay binigyan tayo ng Panginoon ng warning patungkol sa mga ganitong tao. Ang sabi sa Luke 20 verses 46 to 47, beware of the scribes who like to walk around in long robes and love greetings in the marketplaces and the best seats in the synagogues and the places of honor at feasts, who devour widows' houses and for a pretense make long prayers, they will receive the greater condemnation. So sinasabi dito, yung ganitong saloobin ay hindi katangian ng isang totoong disipulo ng Panginoong Hesukristo. Hindi katangian ng isang nagsasabing siya ay lingkod ng Panginoong Jesus. Dahil mayroong danger na habang kinikilala natin ang kahinaan natin, nagtitiwala sa kapangyarihan ng Diyos at ginagamit tayo ng Diyos, yung danger dito ay mag-uwi sa spiritual na pagmamataas. Kaya kapag nagsimula ang Diyos na gamitin ng isang tao, kapag nabubuhay siya na nagbibigay ng luwalhati sa Diyos, kapag tapat niyang itinuturo ang salita ng Diyos, at kapag nagiging mabuting halimbawa, siya bilang unang kabanalan, nagpapakita ng biyaya at awa, ang sabi, maaari na dahil sa kanyang pagiging makasalanan, ay magsimulang mag-isip sa sarili niya na mukhang maayos naman ang buhay niya bilang Kristiyano. May mga taong naligtas sa kanyang ministeryo. May mga natuturuan siyang naaantig na iituturo niya ang katotohanan at gusto iyon ng mga tao. Maayos naman ang buhay ko at nagpapasalamat ako. Mabait pa nga ako sa mga tao. Hindi ba't nakakamangha iyon, Panginoon? Yung mga salitang yan, hindi akin nanggaling kay MacArthur, no? Maaari siyang magmalaki sa kanyang sarili. Yun lamang yung nais sabihin. May kakilala ako dati na sa church namin, wala pa ako dun sa points, no? May ilustrasyon kagad. Alala ko lang. May nakilala ako dati na yung church kasi namin, Pentecostal. So sabi niya, pag nagpipray siya, nakikita niya naghihiwalay yung yung ulap. No? And yung ibang mga member na sa church namin dati. And dahil nangungusap ang Panginoon sa kanya, parang wala ka nang magagawa kung hindi ka magpapanalangin sa kanya. Parang walang mangyayari sa spiritual na buhay mo pag hindi ka nagpapapray sa kanya. So, siya ay nagmalaki dahil ganun yung spiritual. Hindi ko sinasabing tama yung kanyang ginawa, pero ganun yung mangyayari. Kapag tayo ay ginagamit ng Diyos, if we don't humble ourselves under His
will. So, diyan na pumapasok ang panganib kapag nagsimula na nating ipagmalaki ang ating spiritual progress. Ngunit ang paalala ng Ebanghelyo, lahat ng kabutihan na mayroon tayo ay biyaya lamang ng Diyos. Wala tayong maipagmamalaki sapagkat kung may mabuting nagagawa tayo, iyon ay dahil lamang sa kanyang habag, dahil lamang sa kanyang biyaya, dahil lamang sa kanyang kapangyarihan. Kaya inilagay ni Jesus ang babala o ang kwentong sa dulo ng lahat ng ito. Dahil kapag nagsimula ka ng maggamit ng Diyos at maranasan mo ang kanyang kapangyarihan sa iyong buhay, darating ang tukso mula sa makasalanang likas na nananatili o nandito pa rin sa atin, ang tukso na isipin mong ikaw ay mahusay na at dapat humanga ang ibang tao sa iyo. At ang masakit pa dito, maging ang Diyos gusto mo na humanga sa iyo. At yan mismo ang nangyari dito sa mga Fariseo. Hangad nila ang lahat ng karangalan. Sa halip na ang Diyos lamang ang maparangalan. Kaya itong parable na ito ay hindi lamang nagtuturo o pagtuturo sa mga disipulo at rebuke sa mga Pharisee noon, ngunit ito ay pagtuturo din sa atin, pagpapaalala din sa atin at rebuke din sa panahon natin ngayon, maging sa atin dito sa iglesia. Kaya ang mensahe na nais kong sabihin dito ay ito. As God's servants in His kingdom, we are called to walk in humility, recognizing that every good work we accomplish flows from His grace alone, not from our own strength or worth. Sa Tagalog, bilang mga lingkod ng Diyos sa kanyang kaharian, tayo ay tinatawag na mamuhay ng may kababaang loob o pagpapakumbaba na kinikilala na ang bawat mabuting gawa natin ay nagmumula lamang sa kanyang biyaya at hindi sa ating sariling lakas o halaga. Dalawang bagay ang nais kong sabihin dito. Unang-una ay humble service flows from grace, not merit. Pangalawa, faithful duty is the Christian norm. So, unang-una, humble service flows from grace, not merit. Yung salitang servant dito sa Greek ay doulos, which sa English ay slave o alipin. Ito ay tumutukoy sa isang taong pagmamay-ari ng isang amo. Siya ay alipin na may amo. Ang sabi, he was basically attached to the owner, nakatira siya sa bahay niya. And he was cared for, or this slave was cared for, and this slave was provided for. At yung slave na yung kalagayan ng slave ay mas maganda pa doon sa kalagayan ng isang day laborer. Kasi nga yung day laborer ay pupunta ka doon sa lugar kung saan may nakunguha ng magtatrabaho and kukunin ka lang bilang isang araw na magtatrabaho. Pero kung walang kumuha sa iyo, walang naghanap na magtatrabaho, walang trabaho na maibibigay sa iyo. So mas maganda itong kalagayan ng alipin na ito kaysa doon sa day laborer. Itong dulos ay hindi lamang naaalagaan o nakatira sa bahay ng kanyang master. Ngunit ang sabi ay siya ay itinuturing ding kapamilya anong kanyang amo. Ito ay perpektong larawan ng relasyon ng bawat mananampalataya at ng Diyos. Dahil sa New Testament, mababasa natin na madalas isinasalarawan na ang mga Kristiyano ay mga lingkod. Mga Kristiyano ay, ang sabi nga, kung gagamitin natin yung sa book ni MacArthur na slave, we Christians are slave ng Diyos, alipin, no? O lingkod ng Diyos. Ito ay maraming mga passages sa Biblia na nagsasabi niya. For example, in Romans 1 verse 1, ang sabi doon, Paul, a servant of Christ Jesus. So he is a servant of Christ Jesus. In maging sa Galatians 1 verse 10, For am I now seeking the approval of man or of God? Or am I trying to please man? If I were still trying to please man, I would not be a servant of Christ. So nandun naman yung word na servant. In Colossians 1 verse 7, Beloved fellow servant. Hindi ko na po i-quote lahat ng mga
passages na may word na servant referring to us bilang servant ng Diyos, marami pong mga passages nun. Yan ang makikita natin dito sa passage na ating tinitignan. Tayo ay mga lingkod na pag-aari ng Diyos. We are servants na ang owner natin, ang master natin ay ang Diyos. So sinabi ng Panginoon dito sa kanyang mga disipulo na mayroong isang amo na nagmamay-ari ng farm at mayroong isang masipag na lingkod. So yung picture ay probinsya, parang ganon. May farm, may mga alagang hayop. So, ito ay larawan ng isang alipin na sabi ginagawa ang lahat. Naalagaan niya ang mga tupa at ang bukrin. At tinanong niya sila ng Panginoon na kung kayo ang amo, ay sasabihin niyo ba sa inyong lingkod pagkatapos niyang magtrabaho sa bukid na pumarito ka agad at maupo sa hapag ng kainan. Pagod kang magtrabaho, liga muna dito. Kumain ka muna. Ang tinutukoy dito ng Panginoon ay ang isang lingkod na pagkatapos magawa ang kanyang responsibilidad sa bukid, meron pa siyang tungkulin na kailangang gampanan. Kailangan niya pang magluto anong gabihan ng kanyang amo. So, ang sabi ng Panginoon, hindi sasabihin ng amo na napagod ka sa bukirin, ulitin ko ulit, maghapon kang nag-araro, sige maupo ka dyan at ipagluluto kita ng hapunan. Hindi ganon. Bagkus ang sabi ng Panginoon sa verse 8, prepare supper for me and dress properly and serve me while I eat and drink, and afterward, you will eat and drink. So sa talatang ito, itinuturo ng Panginoong Jesus ang larawan ng isang mananampalataya na tinubos upang maglingkod. Hindi para purihin, kundi upang magbigay luwalhati sa Diyos. Well, interestingly, di ba, doon sa una, ginamit yung servant na word as a slave. Pero dito sa verse 8, yung serve na word na ginamit dito carries the sense of ministering. So dati, siya ay naglilingkod sa kanyang amo. Pero dito ay, it carries the sense, sabi ng commentator, of ministering. Ang ibig sabihin, yung larawan dito ay sinasabi nito na ang pagpapakain sa mga tupa, ito ay tungkulin. He feed the sheep. Kumaga, lagalaga siya sa bukirin. Ngunit yung pagpapakain sa Panginoon, ito ay ministeryo. Kumbaga, ang tungkulin ay dumadaloy mula sa utos. Because it is His duty. Maglingkod ka. Serve me. Sabi. Ngunit ang ministeryo ay dumadaloy mula doon sa ating relasyon sa Diyos. So may relasyon na nasakop. Kahit ang paglilingkod ng mananampalataya ay hindi transactional. Ito ay larawan sa paglilingkod. But relational. So hindi transactional, but relational. It is worship rendered by grace to the one who redeemed us. So that is our service to God. We do not serve to earn God's favor. We serve because we already stand in His favor sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Ayan din naman ang sinabi, di ba, sa Ephesians 2 verse 10. For we are His workmanship, created in Christ Jesus for good works, which God prepared beforehand that we should walk in them. It is prepared beforehand that we should walk in them. So, kahit ang ating paglilingkod, gawa pa rin ng Diyos sa atin. So, hindi ba yung isang sundalo, hindi papasok sa labanan yan nang may sarili siyang authority. Hindi papasok sa labanan yan nang wala siyang sandata o kapangyarihan. O papasok sa sandata sa sarili niyang hindi, paano explain yun? Hindi sa sarili niyang kapangyarihan. Hindi sa sarili niyang authority. Yung isang sundalo, inihahanda niya ang kanyang kagamitan, inaalay niya yung kanyang sarili sa mga utos ng general o ng kanyang nakakatataas sa kanya at kumikilos lamang ang isang sundalo kapag may utos na galing sa kanyang general. He will not make his own decision sa labanan na ganito gagawin ko. Hindi, kailangan niyang sumunod sa kanyang general. Kumaga parang
Gagawin niya kung ano yung commanded sa kanya. Ganun din ang tunay na lingkod ni Kristo. Hindi siya kumikilos ayon sa sarili niyang kagustuhan, kundi sa pagsunod sa kanyang Panginoon. Ang kanyang kahandaan ay hindi nagmumula sa sarili, ngunit ito ay bunga ng gawa ng Espiritu sa puso na binago ng biyaya ng Diyos. Kaya dito makikita natin, hindi natin maaaring ipagmalaki ang anumang ating nagawa, sapagkat ang bawat kabutihang ating tinutupad ay hindi higit sa nararapat nating gawin. So hindi higit ito sa nararapat nating gawin. Ang tunay na pananampalataya ay laging may kasamang kababaang loob na kumikilala na ang lahat ng ating nagagawa ay dahil lamang sa biyaya ng Diyos. So pansinin natin dito sa verse 9, ang sabi ng Panginoong Jesus, does he thank the servant because he did what was commanded? The obvious answer is no. Pinasalamatan niya ba yung kanyang lingkod? Dahil ginawa ng lingkod yung inutos ng kanyang amo? Kumbaga parang ang Panginoon ay sasabi dito na obvious naman yung mga sagot. Dahil ito ay sabi nga ay ilustrasyon ng tunay na kaganapan o tunay na nangyayari doon sa panahon na iyon. So the obvious answer is no. Bagkus ang Kristiyano dapat ang nagpapasalamat sa Diyos dahil sa kanyang biyaya kay Hesukristo, tayo ay nakapaglilingkod sa Kanya. So, ang tao ay maaari siyang magpasalamat sa kanyang alipin, o hindi mga alipin, sa panahon natin ngayon, hindi na, no? Sa kanyang katulong o sa kanyang kasambahay o kasama sa bahay, pero ang Diyos ay hindi kailanman magpapasalamat sa atin. Bakit? Dahil una sa lahat, siya ang nagmamayari sa atin at mayroon siyang karapatan sa bawat isa sa atin. Kaya wag nating tignan ang ating mga sarili that when we are serving God, tayo ay kanyang co-worker. Ibig sabihin, kung wala tayo ay hindi ma-accomplish yung mga bagay o yung gawain ng Diyos. Hindi kailanman nagkaroon ng utang na loob ang Diyos sa kanino man. Ngunit tayo ay laging mayroong utang na loob sa Kanya. At hindi natin kayang bayaran ang utang na ito, lagi tayong aasa sa Kanyang biyaya. So sabi nga, hindi tayo kailanman nagbigay sa Diyos. Tayo ang lagi nakakatanggap ng biyaya galing sa Diyos. Hindi natin siya binigyan ng higit sa nararapat sa Kanya, ngunit tayo ay lagi nakakatanggap sa Kanya ng higit sa nararapat sa atin. Kay Kristo, nakita natin yung ganap na larawan ng pagpapakumbabang paglilingkod. Siya ang Panginoon na dumating, sabi sa Mark, hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at ibigay ang kanyang buhay bilang pantubos sa marami. Kaya't kapag naglilingkod tayo, wag nating isipin na karapat-dapat tayo sa papuri. Wag nating isipin na karapat-dapat tayong palakpakan o hangaan. Sa halip, alalahanin natin, tulad ng sinabi dito ng Panginoon sa Luke 17 verse 10, na ang bawat ginagawa natin ay tugon lamang sa kanyang biyayang hindi natin kailanman kayang tumbasan. So yung think dito, ang ibig sabihin niyan ay ito ay respond doon sa grace that you had received. So you are serving God because you receive grace. Ikaw ay naglilingkod sa Diyos not because of your sabi nating merit, but because of His grace. So lahat ng paglilingkod na ginagawa natin bilang mga Kristiyano, bilang mga mananampalataya, ay ito lamang ay dahil sa biyaya ng Diyos. Kung ganon yung paglilingkod natin sa bilang buhay o bilang Kristiyano, wow, anong ipagmamalaki natin? Anong iboboast natin sa ating buhay? But praise God, dahil sa kanyang biyaya kay Hesukristo, tayo ay naglilingkod. So, we are not serving God to earn His favor. We are not serving God
para tayo ay mahalin ng Diyos, we are serving God because we already are loved. Tayo na ay kanyang minahal. So, that is the first point. Second point is faithful duty is the Christian norm. So, yung tanong dito, ay anong dapat natin maging saloobin? Kung ito ay biyaya, alamang ng Diyos, yung ating paglilingkod. Ang sabi dito ng Panginoon sa verse 10, so you also, when you have done all that you were commanded, say, we are unworthy servants, we have only done what was our duty. So ito ang punto ng Panginoon sa talinghaging ito, na kapag nagawa na natin ang mga iniutos sa atin, kailangan nating maunawaan that we are unworthy servants. We have only done what was our duty. Kaya ang sabi ng isang speaker, kung mamuhay man daw tayo nang hindi gumagawa ng kasalanan, kung masunod man natin ng perpekto ang lahat ng kautosan ng Diyos, for example lang, 10 Commandments, easy. Nagawa mo man lahat ng yan, nasunod mo man lahat ng yan, ang sabi ni Jesus, ang ginawa lamang natin ay ang mga bagay na dapat lamang natin gawin. Yung ginawa lamang natin ay yung mga bagay na iniutos sa atin. Nagawa mo man ng maayos ang task na ibinigay sa iyo ngayon, binigay natin ang ating makakaya, at kapuri-puri yung ginawa natin, ang confession pa din dapat natin, ang sabi ng Panginoon dito, ay hindi, kung wala tayo, ay hindi magiging maayos ang lahat. Bagkus, I am unworthy servants. I have only done what was my duty. So yung paglilingkod natin sa Panginoon, it is our duty. Because we are His creation. And His mandate is for us to mirror Him. God commanded us to be holy. God commanded us to serve Him, to love Him. That is our duty. So hindi tayo dapat pasalamatan ng Panginoon because that is our duty. Hindi ibig sabihin ng unworthy servant dito, wala nang halaga o kabuluhan yung ating paglilingkod. Dahil ang Panginoon ay laging tinatawag ang kanyang mga disipulo na maging productive. Maging productive sa kanilang service. Sa halip, anong ibig sabihin nito? Tinutukoy ng Panginoon dito ay hindi tayo nakakakuha ng bonus points o merito sa ating paglilingkod. Why? Ulitin ko ulit, because it is our duty to obey His commandments. That is our duty. Noong Middle Ages ay mayroong lumabas na katuruan ang mga Kristiyano o yung mga Romano Katoliko na hindi lamang makakuha ng merits sa works na ginagawa nila, ngunit maaari din silang makagawa ng works of supererogation. So ang works of supererogation ay mga gawa na mahalaga. Ang mga gawa na ito ay pinapaniwalaan na higit pa sa kung ano ang inihingi ng Diyos sa kanyang mga tao. So ibig sabihin, yung ine-expect ng Diyos sa'yo, ito lang, pero yung works of supererogation ay lagpas pa doon sa hinihingi ng Diyos. Ang Romano Katoliko ay nagturo na ang mga sobra dito sa works of supererogation ay inilalagay doon sa sinasabing treasury of merit. At mula doon ay dinidistribute sa purgatory sa mga kulang sa merit. Pero dito sa mga salita ng Panginoon, dito sa Luke 17, ay nagsasabi na kahit na sunugin ka, if that is commanded, kahit na ikaw ay pitpitin, if that is commanded, walang added points yun. Because you have only done what was your duty. What was our duty. Kaya, kung ikaw ay hindi pa nananampalataya sa Panginoon, at hanggang ngayon naniniisip mo na makukuha mo yung favor ng Diyos by doing good works o sa pagiging mabuting tao, at sa pamagitan nito, ikaw ay maliligtas at mapapatawad ng Diyos sa iyong mga kasalanan, hindi yan ang
paraan ng Biblia. Hindi yan ang daan na sinabi ng Biblia. Jesus Christ Himself said in John 14 verse 6, He is the way, He is the truth, and the life. And no one comes to the Father. Walang makakarating sa Ama kundi sa pamamagitan ni Jesus. Bakit siya ang daan? Dahil siya ang Diyos na buwaba dito sa lupa, na nagkatawang tao, siya yung sumunod ng perpekto sa kautusan ng Diyos, siya yung namatay sa krus ng Kalbaryo upang bayaran ang kasalanan ng tao. At ngayon, ang sabi, ang sino mang sumampalataya kay Jesus, ay para niya na rin niyang sinunod yun ng perpekto yung kautusan na hindi natin, na lagi tayong palpak na sundin, at para na rin siyang namatay sa krus kapag genuine yung kanyang pananampalataya sa Panginoong Hesukristo. At kung ikaw ay mananampalataya kay Jesus, magsisisi sa iyong mga kasalanan, ikaw ay mapapatawad at kanyang bibigyan ng buhay na walang hanggan, hindi dahil sa iyong sariling gawa, kung hindi dahil sa tinapos na gawa ng Panginoong Hesukristo sa cross ng Kalbaryo. Dahil ang tanging good works na makapagliligtas sa tao ay yung good works lamang na ginawa ng Panginoong Jesus sa cross ng Kalbaryo. Siya ay namatay, sa ikatlong araw ay nabuhay, at umakyat sa kanang trono ng Ama. And that is sufficient for salvation ng lahat ng sasampalataya sa kanyang good works sa cross ng Kalbaryo. Kaya kung wala ka pang relasyon sa Panginoong Jesus, my challenge for you is to put your trust in the Lord Jesus Christ. Hindi sa iyong sarili. Na I will do this at magiging maayos ang relasyon ko sa Diyos. I will do this and I will earn God's favor. No. But yung command ng Bible is for you to repent. Ikaw ay magsisi at manampalataya ka sa Panginoong Jesus na siyang nagbuwis ng buhay para sa kasalanan ng tao. At aminin mo sa iyong sarili that you are also a sinner. Ikaw din ay makasalanan at kailangan mo rin si Jesus bilang iyong sariling tagapagligtas. At ikaw ay manampalataya sa Kanya. At ang pangako ng Biblia, ikaw ay mapapatawad at bibigyan ng buhay na walang hanggan. In we Christian, tayo ay naglilingkod not to earn salvation, but because Christ has already purchased salvation for us. Ang motibo dapat natin sa pagsunod at paglilingkod ay hindi dahil ito ay tungkulin lamang natin, ngunit dahil ito ay pag-ibig natin sa Diyos bilang respond sa Kanyang ginawa para sa atin. Respond sa Kanyang grace, sa Kanyang biyaya. Well, may mga pagkakataon, hindi ba, na kailangan nating sumunod dahil ito ay tungkulin. Pero hindi ba't mas mabuti yun kaysa sa hindi pagsunod? Gagawin mo itong tungkulin dahil kailangan eh. Pero mas mabuti yun kaysa pag-disobey. May mga oras naman na hindi natin gustong sundin ang tungkulin. Ngunit hindi maaaring maglilingkod ka sa Diyos dahil feel mo lang. Parang gusto kong I don't feel serving God today. So, hindi ako sasama sa ministeryo na mayroon ngayon. Halimbawa, yung evangelism. Hindi natuloy last time, no? Pero, hindi tayo maaaring maglingkod dahil kapag feel lang natin. Bagkus, it should be our delight to obey God. It should be our delight to obey Him. We should be motivated na maglingkod sa Kanya ng may kasiyahan para sa Kanyang ginawa para sa atin. So, tayo ay mga unprofitable servants. Ibig sabihin, yung ating mga ginagawa, hindi lagi-earn ng bonus points, ng merit ng Diyos. But sabi doon sa verse 8, afterward, tapos mo magawa,
magsilbi ka, napagsilbihan mo ako ng pagkain, afterward, sabi ng Panginoon, you will eat and drink. Afterward, ikaw naman ang kakain. It teaches that the servant fulfills his duty before receiving comfort. Reminding us that Christian obedience is our grateful response to grace, not a way of earning it, and that God Himself will give rest and reward in His time. Ito ay patungkol sa buhay na ito at sa buhay na darating sa muling pagbabalik ng ating tagapagligtas na ang Panginoong Hesukristo. Dahil ang sabi sa Matthew 16 verse 27, di ba? He will repay each person according to what he has done. Na hindi ito nagsasabi na ang ating mga ginagawa ay nag-earn ng reward, ngunit ang Diyos ay nagbibigay ng reward ayon sa ating paglilingkod kahit na ang ating mga gawa ay hindi karapat-dapat na bigyan nito. Maging ang magkakatimpala na ito na matatanggap natin ay biyaya pa rin ng Diyos. So, sa ating paglilingkod, pagaman we are unprofitable, ay sabihin, hindi nag-earn ng merit o ng points, our service should be our delight. No? Yung paglilingkod natin sa Panginoon. It should be for His glory. It should be for offering sa Kanya na maging sweet aroma yung ating mga service sa Diyos. Not because we want to earn His favor, ulitin ko ulit, but because we are already loved by God. Isipin natin yung isang servant o isang sabi nating katulong na bata sa isang malaking bahay, napakalaking bahay. Ang kanyang mga ginagawa doon sa bahay na yon ay pangkaraniwan lamang. Yung batang ito ay nagwawalis, nag-iigib ng tubig, ay nag-aayos ng garden ng bahay. Kadalasan hindi siya napapansin. May ilan pang hindi siya tinatrato ng maayos o sabi nating pinapahalagahan. Pero yung servant na ito, he works with unusual diligence and joy. Bakit? Dahil alam niya sa kanyang puso na ang kanyang paglilingkod ay ginagawa niya para sa kaluwalhatian ng Diyos. Hindi ba't yan ang sabi sa Colossians 3 verses 23 to 24, whatever you do, work heartily as for the Lord and not for men, knowing that from the Lord you will receive the inheritance as your reward, you are serving the Lord Christ. Isang araw, babalik si Kristo. Titipunin ang kanyang mga lingkod. At bibigyan sila ng lugar tulad ng kanyang pangako sa kanyang kaharian. Kaya yung hamon sa atin dito, sa ating paglilingkod, tayo ay magsikap. Hindi para sa palakpak o papuri ng tao, kundi sa bawat gawain at paglilingkod, gaano man kaliit, ay ginawa natin ang lahat para sa kaluwalhatian ng ating Diyos na nasa langit, ng ating Master. Tayo ay naglilinis ng bahay, nag-aalaga tayo ng pamilya, nagtatrabaho tayo para sa ating pamilya. Tayo ay nangangaral, tayo ay nagtitiis, hindi para mapansin ng tao, kundi dahil tayo ay pagmamay-ari na ng ating Panginoong Hesukristo. Kundi dahil ang utos sa atin sa lahat ng ating ginagawa is gawin natin yung ating makakaya. We work heartily. Not for our glory, but for His glory alone. Sabi nga, in Him, our ordinary works are caught up into something eternal. Yung mga ordinary works natin, it has an eternal value. If nagawa mo yan, para sa kanyang kaluwalhatian. And Christ is not the only one we serve, but the one who guarantees our inheritance through His death and resurrection. So si Kristo ang nag-secure ng ating inheritance sa cross. Kaya ang bawat maliit na pagsunod ay nagiging handog na kagalakan sa hari na isang araw ay magsasabi sa atin, well done, good and faithful servant, you have been faithful
over a little, I will set you over much. Enter into the joy of your master. So, serve God more. Di ba? Dahil lahat ng kinakailangan upang tayo ay makapasok sa kaharian ng Diyos, lahat ng ito ay na-accomplish na ng ating Panginoong Jesucristo sa cross ng Kalbaryo. He alone is the true and faithful servant. Yung kanyang obedience and righteousness are credited to us. Kaya, kung anong meron tayo, dahil sa kanyang biyaya. Therefore, in our service, our only boast is in the Lord, who clothes us entirely in the righteousness of Christ. Lahat ng bagay dahil sa true servant are na inalok sa atin, ibinigay sa atin dahil sa Panginoong Jesus. Ang lahat ng ito ay nagagawa natin na nakapagbibigay tayo ng luwalhati sa Diyos, nakapaglilingkod tayo sa Kanya because of the Lord Jesus Christ, a true servant na buwaba dito sa lupa and died on the cross in order for us to give glory through our service sa Panginoong Diyos. Let us pray. Our gracious and Heavenly Father, we thank you for the reminder of your word that we are your servants. Servants, not because, o naging servant kami not because of our own effort, but because of your grace. Dahil sa aming Panginoong Jesucristo. Kaya Panginoon, sa inyong mga salita, nawa ito ay maging hamon sa amin to serve you more. Dahil yung aming paglilingkod, katulad ng sinabi ni Apostle Paul, it will never be in vain. At nawa, kung meron man dito sa amin na iniisip niya na yung kanyang paglilingkod ay nag-earn ng favor ninyo, Panginoon, nawa ito ay ang inyong mga salita ay mangusap sa Kanya na hindi po siya magyabang, but humble himself or herself before you at kilalanin, Panginoon, na ang lahat ng paglilingkod na ginagawa niya ay biyaya anyo lamang po. And kung meron man dito, Panginoon, na hindi pa sumasampalataya sa Panginoong Jesucristo at umaasa na ang kanyang sariling gawa ay makapagliligtas sa kanya, sa kanyang mga kasalanan. Panginoon, ipakita niyo po sa kanya yung kanyang pagiging walang kakayanan, yung total depravity ng kanyang kasalanan, at makita niya si Jesus na natatangi niyang pag-asa, yung kanyang ginawa sa krus ng Kalbaryo, at siya ay magsisi sa kanyang mga kasalanan at manampalataya sa Panginoong Jesucristo. Panginoon, sa inyo po ang luwalhati sa inyong mga salita. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen.